Sa araw na lantaran siyang kinutya bilang katulong ng sariling asawa, tahimik na tumayo si Isabela at sinimula ng pinakamalupit na paghihiganti ng kanyang buhay. Sa gitna ng engrandeng salo-salo ng kumpanya, isa-isa niyang ibinunyag ang pagtataksil at kasakiman ni Angelo, kasabay ng pagbabalik ng tunay niyang pagkatao bilang reyna ng Reyes Prime Holdings. Ngunit paano kung ang babaeng minamaliit mo ay siya palang may kapangyarihang wasakin ang buong mundo mo? Ang tunog ng basang-basahan na paulit-ulit na ipinapahid sa sahig ang tanging maririnig sa maliit na apartment. Bawat kuskos ni Isabela sa lumang tiles ay may kasamang bigat sa kanyang dibdib. Pagod na ang kanyang mga braso at nanlalagkit na ang kanyang likod sa pawis, ngunit hindi niya ito alintana. Kailangan niyang matapos bago pa man magreklamo ang kanyang asawa. Pwede ba dahan-dahan naman? Ang malamig na boses ni Angelo Ramirez ay pumunit sa katahimikan. Hindi man lang nito inalis ang kanyang tingin sa pinapanood na basketball sa telebisyon. Nakadikwatro ito sa kanilang lumang sopa. Ang isang paa ay walang tigil sa pag-indak na para bang siya ang hari ng kanilang munting kaharian. Hindi umimik si Isabela. Mas binagalan niya lang ang pagkayod sa sahig, iniingatang hindi makalikha ng anumang ingay na muling ikagaglit nito. 2 taon. 2 taon na silang kasal. At sa loob ng 2 taon na yon, unti-unti niyang kinalimutan kung sino siya at niyakap ang pagiging asawa at tagapagsilbi kay Angelo. Napabuntong hininga na lamang siya, kasabay ng pagpiga sa basahan. Bawat patak ng tubig na pumipitik sa sahig ay tila kasabay ng luhang matagal nang gustong kumawala sa kanyang mga mata. Naalala niya ang gabi kung kailan nangako sa kanya si Angelo sa ilalim ng mga bituin. "Isabela," sabi nito noon, habang hawak ang kanyang 2 kamay. Ang mga mata nito ay puno ng sinseridad na noon ay pinaniwalaan niya. "Hindi mahalaga sa akin kung ano ang mayroon ka o wala. Ang mahalaga ay ikaw. Ikaw lang ang gusto kong makasama habang buhay, kahit sa hirap, kahit sa ginhawa." Napangiti siya ng mapait. Ang hirap ay nandito na. Pero ang ginhawa, tila isang panaginip na lang yon na malabo ng makamit. Nang matapos maglinis, dumiretso siya sa kusina para ihanda ang hapunan. Nagluto siya ng paborito ni Angelo, adobong manok na pinasarap niya sa tamang timpla ng toyo at suka, at sinabayan ng mainit na kanin. Ang bango nito ay kumalat sa buong kabahayan. Umaasa siya, kahit katiting na pag-asa, na baka sa pagkakataong ito ay isang ngangiti o isang salitang salamat man lang ang matanggap niya. Inilatag niya ang pagkain sa maliit nilang lamesa. "Angelo, kain na tayo." Mahinang tawag niya. Parang walang narinig si Angelo. Makalipas ang ilang sandali, padabog itong tumayo at umupo sa hapag. Tiningnan nito ang pagkain na para bang isa itong dumi. Sumandok ito ng kanin at isang pirasong manok. Isinubo, ngumuya, walang emosyon. "Ganito na lang ba palagi?" Biglang tanong nito. Ibinagsak ang kutsara sa plato na lumikha ng malakas na ingay. "Paulit-ulit na lang ang luto mo. Hindi ka ba nagsasawa? Sa opisina, ang mga kasama ko, ang kinakain nila sa mga mamahaling restaurant. Samantalang ako, ito, pagkaing pang mahirap." Bawat salita ay parang matulis na kutsilyong tumusok sa puso ni Isabela. Hindi na siya nagulat. Sanay na siya. Pero hindi ibig sabihin ay hindi na masakit. "Pasensya na." Iyon lang ang lumabas sa kanyang bibig. "Puro ka pasensya," ganting sagot ni Angelo. "Hindi nabibili ng pasensya mo ang mga gusto ko sa buhay." Biglang tumunog ang telepono ni Angelo. Nakita ni Isabela ang pangalang Sofia na umilaw sa screen. Agad na nagbago ang anyo ng kanyang asawa. Ang kaninang kunot na noo ay napalitan ng isang matamis na ngiti. "Excuse me," sabi nito, at dinala ang telepono sa may balkonahe. Isinara ang sliding door.
Kahit may salamin na namamagitan, kitang-kita ni Isabela ang pagbabago sa kilos ni Angelo. Ang boses nito ay malambing, ang mga mata ay nangungusap, at paminsan-minsan ay tumatawa ito ng mahina. Iyon ang Angelo na minahal niya. Iyon ang Angelo na matagal na niyang hindi nakikita. Pinulot na lamang ni Isabela ang mga pinagkainan at nagsimulang maghugas ng plato. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng tubig at ang malabong boses ng kanyang asawa na masayang nakikipag-usap sa ibang babae. Nang bumalik si Angelo sa loob, wala na ang ngiti sa kanyang mga labi. Ang bumalik ay ang dating malamig at walang pakialam na asawa. May inihagis ito sa lamesa, isang makintab at mamahaling invitation card. Company anniversary party sa susunod na linggo, sabi nito. Hindi man lang tumitingin sa kanya. Ang mga mata nito ay abala sa pagtipa sa cellphone, marahil ay ka-text pa rin si Sofia. Napatingin si Isabela sa imbitasyon. Isang granding hotel ang pagdarausan. Isang mundo na malayo sa kanilang maliit na apartment. May biglang sumibol na pag-asa sa kanyang dibdib. Baka ito na ang pagkakataon. Baka gusto siyang isama ni Angelo para ipakilala sa mga katrabaho nito. Baka may natitira pa. Sasama ako? Nauutal niyang tanong. Itinigil ni Angelo ang pag-cellphone at tiningnan siya mula ulo hanggang paa na may kasamang pandidiri. Oo, kailangan mong sumama, sabi nito. Magbihis ka ng maayos sa araw na yan. Tumigil ito sandali at ang sumunod na sinabi nito ang tuluyang pumatay sa anumang pag-asang isinilang sa kanyang puso. Ayokong mapahiya dahil sa'yo. Ang ilaw sa loob ng The Onyx Lounge ay sadyang madilim, nagbibigay ng anino sa mga mamahaling kasuotan at kumikinang na alahas ng mga parokyano nito. Sa isang sulok, sa isang mesang gawa sa itim na marmol, nakaupo si Angelo Ramirez. Ang hawak niyang baso ng whiskey ay malamig, ngunit hindi kasing lamig ng ambisyong nag-aalab sa kanyang dibdib. You seem distracted, babe, ang malambing na sabi ni Sofia Mercado, habang ang kanyang mga daliring may pulang kuko ay marahang gumagapang sa braso ni Angelo. Nakasuot ito ng isang itim na bestidang hapit na hapit sa kanyang katawan, at ang pabango nito ay amoy tagumpay, isang bagay na kinahuhumalingan ni Angelo. Iniisip ko lang ang presentation bukas. Pagsisinungaling niya, sabay lagok sa kanyang inumin. Ang anghang nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan. Ang totoo, ang isip niya ay nasa maliit at masikip na apartment kung saan naiwan ang babaeng sumisira sa kanyang mga pangarap. Relax, bulong ni Sofia. Inilapit ang kanyang mukha. You'll ace it. You always do. Ikaw pa ba? You're the star of the company. Ngumiti si Angelo. Gustong-gusto niyang naririnig ang mga salitang iyon. Ang mga papuri ni Sofia ay musika sa kanyang pandinig, pambura sa mga mapait na alaala na pilit niyang ibinabaon sa limot. Sana nga, sabi niya, pagod na akong magpanggap na kontento sa kung anong meron ako, Sofia. I deserve more. We deserve more. And you will get it. Tiniyak sa kanya ni Sofia. Hinawakan nito ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Tingnan mo nga ang sarili mo. Bagay na bagay sa iyo ang tagumpay. Huwag mo nang isipin yung anino mo sa bahay. Anino, iyon ang turing nila kay Isabela. Isang anino na nakakakabit sa kanya, isang paalala ng isang buhay na gusto na niyang talikuran. Ang simpleng salitang iyon ay sapat na para buksan ang isang baul ng masasamang alaala na matagal na niyang ikinadena. Bigla, ang Onyx Lounge ay naglaho. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng amoy ng alikabok at pawis. Ang maririnig niya ay hindi na ang mahinang tugtugin, kundi ang hagigikan at kantsaw ng mga kalaro niya sa isang maalikabok na basketball court sa kanilang probinsya. 11 taong gulang si Angelo noon.
Ang suot niyang sapatos ay butas na sa daliri at ang kwelyo ng kanyang luma at puting t-shirt ay punit-punit na. Hawak niya ang bola, handa nang i-shoot, nang bigla siyang itinulak ng isang batang mas matangkad sa kanya, anak ng mayor ng kanilang bayan. "Ano ba yan, Angelo?" Sigaw ng bata, sabay turo sa kanyang sapatos. "Kahit bola, ayaw nang sumama sa'yo. Pati sapatos mo, isinusuka ka na." Nagtawanan ng lahat. Ang bawat halakhak ay parang dagitab na pumasok sa kanyang balat. Tiningnan niya ang kanyang sapatos, tiningnan niya ang nangingintab at bagong sapatos ng batang nang asar sa kanya. Naramdaman niya ang hiya, ang galit, ang kawalan ng kapangyarihan. Yumuko siya, kinagat ang kanyang labi para pigilan ang mga luha. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa isang manipis na banig, ipinangako niya sa kanyang sarili, sa gitna ng dilim, "Hinding-hindi na ako magiging ganito. Hinding-hindi na ako muling pagtatawanan. Yuyurakan ko ang lahat ng hahadlang sa akin. Darating ang araw, lahat sila luluhod sa harapan ko." "Angelo? Hey, are you okay?" Ang boses ni Sofia ang muling nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Kumurap-kurap siya, ang imahe ng batang si Angelo na umiiyak sa dilim ay dahan-dahang naglaho. Nandito na siya ngayon, sa isang lugar na pinapangarap lang niya noon. Halos narating na niya, pero may isang sagabal. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato ni Isabela sa kanyang wallpaper, isang lumang litrato noong mga unang araw pa lamang nila. Nakangiti ito, ang mga mata ay puno ng pagmamahal at pagtitiwala. Dati, ang nangiting iyan ang mundo niya. Ngayon, ang nakikita na lang niya ay isang simbolo ng kahirapan at kabagalan. Isang kadena na pumipigil sa kanyang paglipad. Naramdaman niya ang pamilyar na pagkayamot na kumukulo sa loob niya. "She's the problem," halos pabulong niyang sabi. "Lagi namang siya, di ba?" Malambing na sagot ni Sofia na para bang nababasa nito ang kanyang isip. Pero malapit nang matapos ang lahat, isang huling hakbang na lang. Tumingin si Angelo kay Sofia. Sa mga mata nito, nakikita niya ang parehong apoy, ang parehong uhaw sa tagumpay. Si Sofia ang kanyang kakampi. Si Sofia ang nakakaintindi. "Ang party?" sabi ni Angelo. Ngumiti si Sofia, isang ngangiting tuso at puno ng plano. "Exactly. The party? It's the perfect stage. Isang huling pabor lang naman ang hihingin natin sa kanya, di ba? Ang tulungan kang magmukhang kaawa-awa bago ka maging isang hari. The perfect sob story. The man who rose from nothing, leaving nothing behind." Ang ideya ay dahan-dahang gumuhit sa isip ni Angelo. Isang palabas. Oo, isang perpektong palabas. Ipapakita niya sa lahat kung saan siya nanggaling sa pamamagitan ni Isabela. At pagkatapos, sa parehong gabi, ipapakita niya sa lahat kung saan siya pupunta, kasama si Sofia. It was poetic. It was brutal. It was perfect. Ang pag-aalinlangan sa kanyang dibdib ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya si Sofia, ang babaeng sumasalamin sa lahat ng kanyang ambisyon. Ito ang tamang desisyon. Para sa kanyang kinabukasan, kailangan niyang putulin ang lahat ng koneksyon sa kanyang nakaraan. At si Isabela ang huling hibla. Itinaas ni Angelo ang kanyang baso. "Para sa kinabukasan," sabi niya. Itinaas din ni Sofia ang kanyang baso at marahang idinikit sa kanya. "Para sa atin." Tinitigan ni Angelo si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang pangako. Hindi na ito isang simpleng pangarap lamang. Ito ay isang plano na malapit ng magkatotoo. At wala o sino man ang makakapigil sa kanya. "Malapit na, Sofia," bulong niya. Ang kanyang boses ay puno ng kasiguraduhan. "Konting tiis na lang. Akin ang lahat ng nararapat para sa akin. At ikaw
ang makakasama ko. Hawak ni Isabela ang mamahaling imbitasyon. Ang bigat ng makapal na papel at ang kinang ng gintong letra ay tila isang pang-iinsulto sa payak at kupas na mundong ginagalawan niya. Ang mga huling salita ni Angelo kagabi ay umuulit-ulit pa rin sa kanyang isipan. Parang sirang plaka na walang tigil sa pag-ikot. Ayokong mapahiya dahil sa'yo. Sa kabila ng sakit, isang maliit na bahagi ng kanyang puso, ang bahaging hangal at mapagpatawad, ay pilit pa ring kumakapit sa pag-asa. Baka hindi iyon ang ibig niyang sabihin. Baka pagod lang siya. Baka stressed sa trabaho. Baka ito na ang pagkakataon para iparamdam niyang muli na karapat-dapat siyang maging asawa nito. Na kaya niyang makisabay sa mundo nito kung bibigyan lang siya ng pagkakataon. Dala ng marupok na pag-asang ito, binuksan niya ang kanilang maliit na aparador. Ang amoy ng lumang kahoy at sabon ay sumalubong sa kanya. Iilan lamang ang kanyang damit. Karamihan ay mga pambahay na bestida at simpleng t-shirt. Ngunit sa pinakasulok, nakatago sa isang plastic cover, ay ang nag-iisa niyang disenteng damit. Isang simpleng navy blue na bestida. Hindi ito mamahalin. Nabili niya ito sa isang department store nung may bonus pa siya sa dati niyang trabaho bago siya pinahinto ni Angelo. Maingat niya itong inilabas. Hinaplos niya ang malambot na tela. Sa isip niya, plinano na niya ang lahat. Aayusin niya ang kanyang buhok. Maglalagay siya ng kaunting make-up. Ipapakita niya kay Angelo at sa buong mundo nito na hindi siya isang pagkakamali. Na ang babaeng pinakasalan nito ay naririto pa rin, naghihintay lang na muling mapansin. Habang abala siya sa pag-iisip, isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanyang atensyon. Nagtaka siya. Sino naman kaya ang bibisita sa kanila? Pagbukas niya ng pinto, isang pamilyar at mabait na mukha ang kanyang nakita. Mang Ben, gulat niyang sabi. Si Mang Ben ang family driver ng mga Ramirez. Bagamat bihira na itong magamit ni Angelo simula nang bumukod sila. Ngayon, mas madalas na itong utusan para sa mga delivery o maliliit na pabor. May dala itong isang bayong ng mga prutas at grocery. Magandang umaga, Ma'am Isabela. Magalang na bati nito. Ang mga mata nito ay puno ng kabaitan, ngunit may bahid ng lungkot habang tinitingnan siya. Pinabibigay po ng mommy ni Sir Angelo. Salamat po, Mang Ben. Pasok po muna kayo. Alok niya. Huwag na po, iha. May iba pa po akong pupuntahan. Marahan nitong tanggi. Inabot nito sa kanya ang mga dala-dala. Bago ito tuluyang umalis, may kinuha ito mula sa bulsa ng kanyang polo. Isang maliit na kahon ng kanyang paboritong ensaymada. Para po sa inyo, sabi nito. Iniabot ang kahon sa kanya. Pampalakas ng loob. Nagulat si Isabela sa gesto. Naku, Mang Ben, nag-abala pa po kayo. Tinitigan siya ni Mang Ben, isang tingin na parang tumatagos sa kanyang kaluluwa. Isang tingin na tila nakikita ang lahat ng sakit na pilit niyang itinatago. Maging matatag ka, iha. Halos pabulong na sabi nito. Ang simpleng mga salita ay may dalang bigat at kahulugan na hindi niya lubos na maintindihan sa mga sandaling iyon. Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad paalis. Naiwan si Isabela sa may pinto. Hawak ang kahon ng ensaymada. Ang simpleng kabaitan ni Mang Ben ay nagdulot ng kakaibang init sa kanyang nanlalamig na puso. May mga tao pa palang nakakakita sa kanya. Isinara niya ang pinto at dinala ang mga pinamili sa kusina. Sa isang saglit, gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang gaan na yon ay hindi nagtagal. Habang naglalakad siya pabalik sa kanilang kwarto para itabi ang bestidang isusuot, narinig niya ang boses ni Angelo mula sa loob. Bahagyang nakabukas ang pinto. Nagsasalita ito sa telepono at alam na alam niya kung kaninong boses ang katumbas ng malambing na tono na yon. Of course, babe! Ikaw ang magiging reyna ng gabi. Narinig niyang sabi ni Angelo. May kasamang halakhak. Huminto si Isabela. Ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Hindi niya sinasadya,
pero hindi niya rin magawang umalis. Hayaan mo na yon, patuloy ni Angelo. Parte yon ng plano, di ba? Kailangan may konting drama. May sinabi ang nasa kabilang linya na hindi niya narinig. Ngunit ang sumunod na sagot ni Angelo ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Ang mga salitang binitiwan nito ay hindi lang kutsilyo. Ito ay isang palakol na humati sa natitirang hibla ng kanyang pag-asa. Oo, isasama ko ang pulubi na yon, sabi ni Angelo. Ang boses ay puno ng paglibak at panuno. Para mas masaya ang palabas. The crowd loves a good before and after story, right? Siya ang before. Isang malutong na tawa ang narinig niya. Tawa ni Angelo. At sa background, ang mahinang halakhak ng isang babae. Tawa ni Sofia. Ang kanilang tawanan ay parang lason na gumapang sa kanyang mga ugat. Pinparparalisado ang kanyang buong katawan. Pulubi. Palabas. Iyon lang pala ang tingin sa kanya. Isang props. Isang kasangkapan para sa isang masamang biro. Hindi na niya namalayan ang mga luhang sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi ito hikbi. Walang tunog. Tanging mainit na likido lamang na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang bestidang hawak niya ay biglang bumigat na para bang ito ang pinakamabigat na bagay sa buong mundo. Nakatayo lang siya roon sa labas ng pinto, nakikinig sa tawanan ng kanyang asawa at ng babae nito. Bawat halakhak ay isang sampal. Bawat segundo ay isang kawalang hanggan ng sakit. Ang unang lamat. Hindi na ito lamat. Ito ay isang malaking biyak na sumugat sa pinakagitna ng kanyang pagkatao. At alam niya, sa kaibuturan ng kanyang puso, na hinding-hindi na ito muling mabubuo pa. Lumipas ang ilang araw na parang may makapal na pader na yelo sa pagitan ni na Isabela at Angelo. Ang dating katahimikan na bunga ng pagwawalang bahala ay napalitan ng isang katahimikang may bigat, puno ng mga salitang hindi masabi at mga katotohanang pilit itinatago. Si Isabela ay kumikilos pa rin na parang isang asawa, naglilinis, nagluluto, nag-aasikaso. Ngunit sa loob-loob niya, ang bawat galaw ay automatiko na lamang. Ang puso niya ay manhid at ang isip niya ay nagliliyab sa iisang tanong. Bakit? Ang pag-asang minsan niyang pinanghawakan ay tuluyan ng naglaho at ang naiwan ay isang malamig at mapait na pagdududa. Ang mga salitang pulubi at palabas ay naging permanenteng bakas sa kanyang alaala. Isang gabi, habang naghahanda si Angelo para sa trabaho kinabukasan, inilapag nito ang kanyang mamahaling coat sa ibabaw ng sopa. Ipa-dry clean mo to bukas. Utos nito bago pumasok sa banyo para maligo. Walang imik na kinuha ni Isabela ang coat. Isang simbolo ng mundo ni Angelo na hindi siya kailanman naging parte. Habang hawak niya ito, naging ugali na niyang tingnan ang mga bulsa bago ipalaba ang anumang damit. Isang simpleng gawain, ngunit sa gabing iyon, ito ang magiging susi sa isang mas malalim na kasinungalingan. Sa panlabas na bulsa, wala siyang nakapa. Ngunit sa panloob na bulsa, sa may tapat ng dibdib, naramdaman niya ang isang maliit at manipis na piraso ng papel. Kinuha niya ito, isang resibo. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang resibo ay mula sa isang tindahan ng alahas na hindi niya pamilyar, Lecla Jewelry. Ang pangalan pa lang ay sumisigaw na ng kamahalan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang nakasulat. Item, Starlight, Diamond Pendant, 18K white gold total amount, patupadaman, indinam. 250,000 piso. Napatakip si Isabela sa kanyang bibig upang pigilan ng isang pagsinghap. Ang halaga ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Katumbas iyon ng ilang taong upa nila sa apartment. Katumbas iyon ng lahat ng kanyang naipon na pilit niyang tinitipid. At ang petsa sa resibo ay noong nakaraang linggo lamang, ang araw kung kailan sinabi ni Angelo
na kailangan niyang mag-overtime para sa isang importanteng kliyente, ang kwintas. Isang diamanteng kwintas na hindi niya kailanman nakita o kahit narinig man lang na nabanggit. Alam niyang hindi iyon para sa kanya. At kung hindi para sa kanya, iisa lang ang posibleng pagbibigyan nito. Dala ng isang puwersang hindi niya maintindihan, naupo siya sa gilid ng kama at kinuha ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang social media. Hindi sila magkaibigan ni Sofia sa platform na yon, ngunit ang profile nito ay nakapublic. Walang anumang larawan ng kwintas sa mga huling posts nito. Pero hindi doon huminto si Isabela. May kung anong nag-udyok sa kanyang magpatuloy. Tiningnan niya ang tagged photos ni Sofia. Nag-scroll siya pababa sa mga larawan mula sa mga kaibigan, mga katrabaho. At doon, nakita niya isang larawan na kuha sa isang bar. Kapareho ng bar kung saan madalas mag-overtime si Angelo. Nakatagay si Sofia sa isang grupo ng mga katrabaho. Masaya ito. Tumatawa, ang ulo ay bahagyang nakatagilid. At sa leeg nito, kumikinang sa ilalim ng madilim na ilaw ng bar, ay isang pamilyar na pendant, isang maliit na bituin na puno ng maliliit na diamante. Ang Starlight Diamond Pendant. Nabitawan ni Isabela ang kanyang telepono. Bumagsak ito sa malambot na kama, ngunit ang tunog na nalikha nito sa kanyang isipan ay kasing lakas ng isang pagsabog. Ang lahat ng piraso ay nagkadugtong-dugtong. Ang mga overtime, ang mga sweet na tawag sa telepono, ang pera, ang kwintas. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. Ito ay isang sistematikong panloloko na matagal nang nangyayari sa kanyang likuran. Nang lumabas si Angelo mula sa banyo, naabutan siya nitong nakaupo lang sa kama. Tulala. Mabilis na itinago ni Isabela ang resibo sa kanyang bulsa. "Anong problema mo?" tanong ni Angelo, habang pinupunasan ng tuwalya ang kanyang buhok. "Para kang nakakita ng multo." Sinubukan ni Isabela na pakalmahin ang kanyang sarili. Isang direktang komprontasyon ay walang patutunguhan. Itatanggi lang nito ang lahat. Sinubukan niya ang ibang paraan. "Angelo," panimula niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Kumusta ang benta sa kumpanya? Malaki ba ang bonus mo nitong mga nakaraang buwan?" Agad na sumama ang tingin ni Angelo. "At ano bang pakialam mo? Bakit mo tinatanong?" Wala lang," sabi niya. "Naisip ko lang, baka sakaling makalipat na tayo sa mas maayos na lugar." Isang mapanuyang tawa ang pinakawalan ni Angelo. "Sa tingin mo ba ganun kadali iyon? Ang dami kong binabayaran, Isabela. Ang dami kong responsibilidad. Huwag ka nang dumagdag pa sa mga problema ko. Gawin mo na lang ang trabaho mo dito sa bahay at manahimik ka." Ang kanyang mga salita ay puno ng paghahamak, ang pag-gaslight, ang pag-iwas. Ito na ang kumpirmasyong kailangan niya. Hindi na muling umimik si Isabela. Tumayo siya at pumasok sa banyo. Iniwan si Angelo na naguguluhan sa kanyang biglaang pananahimik. Isinara niya ang pinto at humarap sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay hindi na niya kilala. Ang mga mata nito ay walang buhay. Ang dating kislap ng pagmamahal ay napalitan ng isang blangkong sakit. Ang babae sa salamin ay isang estranghero, isang martir na nagpauto, isang tanga na nagbulag-bulagan at sa ilalim ng sakit na yon, isang bagong emosyon ang nagsimulang umusbong. Hindi galit, hindi pa. Ito ay isang malamig na paggising sa katotohanan. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon at sa unang pagkakataon sa loob ng 2 taon, kinausap niya ang kanyang sarili ng may brutal na katapatan. Ang mga tanong ay hindi na para kay Angelo, kundi para sa babaeng nasa harap niya. "Hanggang kailan, Isabela?" Bulong niya sa salamin. Ang kanyang hininga ay lumilikha ng hamog sa ibabaw nito. "Hanggang kailan mo lolokohin ang sarili mo?" Ang tanong na binitiwan ni Isabela sa harap ng salamin ay hindi na natili sa hangin. Ito ay nagugat sa kanyang kaluluwa, yumabong, at naging isang determinasyon
na hindi niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Ang pagiging biktima ay tapos na. Ang pagiging tanga ay tapos na. Ang sakit ay naroon pa rin, matalim at malalim, ngunit hindi na ito ang nagkokontrol sa kanya. Ngayon, ang sakit na yon ang kanyang naging gasolina. Kailangan niya ng katotohanan. Hindi ang katotohanang ibibigay sa kanya ni Angelo, kundi ang katotohanang siya mismo ang aalamin. Kailangan niya ng ebidensya, hindi para isampal kay Angelo, kundi para palayain ang kanyang sarili. Naghintay siya. Nagtiis. Nagpanggap. Sa sumunod na 2 araw, siya pa rin ang Isabela na kilala ni Angelo. Ang tahimik, ang sunod-sunuran. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang plano ang nabubuo. Ang pagkakataon ay dumating isang Biyernes ng gabi. Umuwi si Angelo na lasing, amoy alak, at tagumpay. Isang malaking deal daw ang kanyang isinira. Matapos magyabang at muling laitin ang kanilang abang kalagayan, bumagsak ito sa kama at agad na nakatulog ng mahimbing. Ang malakas nitong hilik ang tanging ingay sa kanilang kwarto. Ito na yon. Dahan-dahang bumangon si Isabela mula sa kama. Bawat galaw niya ay maingat, kinakalkula, na parang isang magnanakaw sa sarili niyang pamamahay. Ang kanyang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Ang bawat tibok ay isang babala at isang pag-udyok. Ang target niya, ang cellphone amo ni Angelo, nakapatong sa bedside table, nagcha-charge. Ito ang itim na kahon ng lahat ng kanyang kasinungalingan. Maingat niyang kinuha ang telepono. Malamig ito sa kanyang mga kamay. Ang screen ay nakalock. Sinubukan niya ang birthday ni Angelo. Mali. Ang kanilang anniversary. Mali. Ang pangalan ng ina nito. Mali. Napabuntong hininga siya. Halos sumuko na siya nang maalala niyang minsan habang nagmamaneho ito, nakita niya kung paano nito binuksan ang telepono gamit ang kanyang fingerprint, ang hinlalaki. Tumingin siya sa natutulog na si Angelo. Ang mukha nito ay payapa sa kawalan ng malay. Isang maskara na nagtatago sa halimaw sa loob. Huminga siya ng malalim. Pinakalma ang nanginginig niyang mga kamay. Dahan-dahan, marahan niyang itinaas ang kanang kamay ni Angelo. Ang bigat nito ay parang bigat ng buong pagtataksil na pasan-pasan niya. Maingat niyang kinuha ang hinlalaki nito at dahan-dahang idinampi sa sensor ng telepono. Click! Isang mahinang tunog, ngunit para kay Isabela. Kasing lakas iyon ng kulog na yumanig sa buong pagkatao niya. Umilaw ang screen. Bukas na. Ang pinto sa pinakamatitim na sikreto ni Angelo ay nakabukas na sa kanyang harapan. Pinigilan niya ang kanyang paghinga. Ang unang hinanap ng kanyang mga mata ay ang messaging app. At nandoon ito, sa pinakaitaas ng listahan, nakapin pa na para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Sofia Mercado. Nanginginig ang kanyang daliri habang pinipindot ang pangalan. At bumungad sa kanya ang isang kasaysayan ng kasinungalingan, kataksilan, at kalupitan na higit pa sa kayang tanggapin ng kanyang isip. Ang una niyang nakita ay ang mga palitan ng matatamis na salita. Mga I love you, babe. Mga miss na kita, mahal. Mga litrato ni Sofia na ipinapadala nito kay Angelo. Mga litratong nakapang-opisina, nakapang-gimik, at mga litratong para lamang sa mga mata ni Angelo. Bawat mensahe ay isang patalim na humihiwa sa kanyang puso. Pero habang nag-i-scroll siya pababa, ang sakit ay unti-unting napalitan ng pangingilabot. Nakita niya ang kanilang mga usapan tungkol sa kanya. Sofia, kumusta na ang katulong mo? Naglaban na ba? Ha ha ha. Angelo, oo naman. As usual, parang aso na laging nakasunod. Nakakasuka na nga minsan, Sofia. Tiis lang, babe. Isipin mo na lang. Practice mo siya. Para kapag tayo na,
Alam mo na kung paano mag-alaga ng reyna. Binasa niya kung paano nila siya laitin, ang kanyang simpleng pananamit, ang kanyang pagiging probinsyana, ang kanyang katangahan sa pagtitiwala kay Angelo. Bawat salita ay isang lason, bawat emoji ng tawa ay isang dagok. At pagkatapos, nakita niya ang pinakamasaklap sa lahat, ang plano. Nakasulat ng detalyado na para bang isang business proposal, Angelo. Ready na ako para sa party. This will be epic. I will give the speech of my life. Sofia, and then, anong sasabihin mo sa kanya? Angelo, I'll introduce her properly. To everyone, I'll call her to the front and thank my katulong for her service. The crowd will go wild. Sofia, ha ha ha, you're so evil. I love it. Tapos, ako na? Angelo, tapos ikaw na. I will get down on one knee in front of everyone and I will ask you to be my wife. Aalis siyang luhaan at talunan. At tayo, we will have everything. Hindi pa doon nagtatapos. May mga usapan din sila tungkol sa pera, tungkol sa kaunting ipon ni Isabela na alam ni Angelo na nakatago sa isang maliit na bangko. Pinagpaplanuhan nila kung paano ito hihiramin o kukunin mula sa kanya kapag wala na siya sa tamang pag-iisip pagkatapos ng gabing iyon. Sa puntong iyon, tumigil sa pagpatak ang mga luha ni Isabela. Ang sakit sa kanyang dibdib ay biglang nagyelo, naging isang matigas at matalim na kristal ng galit. Ang babaeng umiiyak sa harap ng salamin ilang gabi na ang nakalipas ay namatay na. Ang isinilang mula sa abo ng kanyang durog na puso ay isang babaeng hindi na niya kilala, isang babaeng may malamig na determinasyon sa kanyang mga mata. Hindi na nanginginig ang kanyang mga kamay, naging kalmado, naging tiyak. Isa-isa, kinuhaan niya ng screenshot ang lahat, ang bawat mensahe ng panloloko, ang bawat salita ng panlalait, ang bawat detalye ng kanilang masamang plano. Kinuhaan niya rin ng litrato ang resibo ng kwintas na itinago niya at isinama sa mga ebidensya. Binuksan niya ang kanyang email. Gumawa siya ng bagong mensahe, ipinadala sa isang email address na siya lang ang nakakaalam, isang email na ginawa niya noon para sa mga backup files na hindi kailanman nalaman ni Angelo. Inattach niya ang lahat ng larawan, walang subject, walang laman. Tanging mga ebidensya lamang. Sinigurado niyang na-send ito. Pagkatapos, metikulosa niyang binura ang lahat ng bakas. Binura niya ang email sa sent folder. Binura niya ang lahat ng screenshots sa gallery ng telepono. Isinara niya ang lahat ng bukas na application. Ibinalik niya ang telepono sa bedside table, sa eksaktong posisyon kung saan niya ito kinuha. Umupo siya sa gilid ng kama at tiningnan ang natutulog na si Angelo. Ang dating pagmamahal na nararamdaman niya ay napalitan ng pagkasuklam. Ang lalaking ito, na minsan niyang itinuring na kanyang mundo, ay isa lamang pala siyang ahas. Isang makamandag na ahas na naghihintay lang ng tamang oras para tuklawin siya. Ngunit nagkamali ito. Hindi na siya isang biktima. Siya, si Isabela Reyes, ay isang Reyes. At ang isang Reyes ay hindi madaling mapasuko. Nagplano sila ng laro. Ngayon, siya ang maglalaro. At sa pagkakataong ito, siya ang magtatakda ng mga patakaran. Isang matamis at mapanganib na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang hintayin ang tamang panahon, ang tamang lugar, at ang palabas na nais ni Angelo. Ibibigay niya rito at sa lahat ng nanunood ang pinakamalaking pagtatanghal sa kanilang buhay. Bumalik siya sa kanyang tabi sa kama. Hinayaan niyang tumulo ang kanyang hininga at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng kanyang mga talukap, hindi na niya nakikita ang kanilang mapait na kahapon. Ang nakikita niya ay ang kanyang sarili, nakatayo sa isang entablado, handang baliktarin ang kanilang mundo.
Ang pag-asa ay namatay. Ngunit ang katarungan ay malapit ng ipanganak. Ang party. Ang party na yon ang magiging huling sandali niya bilang katulong. Pagkatapos noon, sisikat na muli ang reyna. Ang buong mundo ay tila umiikot sa paligid ni Angelo Ramirez. Ang kanyang bagong opisina, na mas malaki at mas mataas sa dati, ay may malawak na tanaw sa Bonifacio Global City. Mga matatayog na gusaling salamin, mga ilaw na kumikinang. Lahat ng ito ay sumasalamin sa kung ano ang nararamdaman niya sa loob-loob niya. Nasa tuktok siya. Isang email ang dumating, naglalaman ng kumpirmasyon ng kanyang temporary promotion bilang Head of Sales and Marketing. Isang hakbang na lang at magiging permanente na ang posisyon. Isang hakbang na lang at magiging bahagi na siya ng mga piling-pili na mga tao sa tuktok ng korporasyon. Ang lahat ng paghihirap, lahat ng panunuya sa kanyang nakaraan ay malapit ng matumbasan. Good job, babe! I knew you could do it! Ang sigaw ni Sofia mula sa kabilang linya ng telepono. Nasa mamahaling cafe ito at naririnig niya ang tunog ng mga baso at pilak. You deserve this! We deserve this! Ngumisi si Angelo. Gusto niyang pakinggan ang boses ni Sofia. Ang mga salita nito ay nagpapakumpirma sa kanyang nararamdaman. Malapit na, Sofia. Very soon. Wala nang hahadlang sa atin. Oh, speaking of hadlang, sabi ni Sofia na may bahid ng panunuya sa boses. Ready na ba ang ating special guest para sa party? Nakuha mo na ba ang damit niya? Napakunot ang noo ni Angelo. Ang nangisi niya ay dahan-dahang nawala. Si Isabela na nananatiling isang anino sa kanyang mga plano. Kailangan pa rin niyang harapin ang katotohanang kasal pa rin sila. Pero hindi na magtatagal. Oo, mamaya. Maikling sagot niya. Make sure it's appropriate, huling sabi ni Sofia bago ito tumawa ng malakas. Nagpaalam na ito, iniwan si Angelo na may mapait na lasa sa dulo ng kanyang dila. Ang appropriate na damit. Ito ang bahaging kinasusuklaman na niya. Ang kailangan niya ay isang damit na magpapababa kay Isabela, na magpapakita sa lahat kung gaano ito kasimple, kawalang muwang sa mundo ng mga sopistikadong tao. Isang damit na magpapakita sa kaibahan nila ni Sofia, ang kanyang tunay na partner. Nang umuwi si Angelo, naabutan niya si Isabela na nag-aayos ng kanilang hapagkainan. Ang amoy ng niluluto nitong sinigang ay bumati sa kanya, isang amoy na nagpapaalala sa kanyang probinsya, sa kanyang nakaraang gustong-gusto na niyang kalimutan. May dala ako, sabi niya. Inihagis ang isang paper bag sa lamesa. Tumunog ang isang bagay sa loob. Hindi niya ito tiningnan. Liningon siya ni Isabela. May bahid ng pag-asa sa mga mata nito. Ngunit agad din itong napawi nang makita ang malamig na tingin ni Angelo. Ano po ito? Tanong nito. Maingat na kinuha ang paper bag. Para sa'yo yan, sabi ni Angelo. Walang emosyon. Para sa party. Inilabas ni Isabela mula sa loob ang isang bestida. Hindi ito bago. Kulay abuhin ito. At ang tela ay manipis na. Hindi ito pang okasyon. Hindi ito pang party sa isang grandeng hotel. Mukha itong damit na nabili sa murang ukay-ukay o isang lumang damit na halos isasako na lang. Ang kanyang mukha ay walang ipinapakita. Walang gulat. Walang lungkot. Walang galit. Tanging isang blankong ekspresyon na para bang isang maskara. Iyon ang nakakainis kay Isabela. Ang kanyang kawalan ng reaksyon. Ang kanyang walang katapusang pagiging martir. Susuotin ko ito? Tanong nito. Ang boses ay bahagyang pumipiyok. Oo, sabi ni Angelo, matigas. Iyan lang ang bagay sa'yo. Iyan lang ang karapat-dapat sa'yo. Huwag kang mag-abalang maghanap ng iba. Wala naman tayong pambili ng bago, di ba? Dapat maging matalino ka sa pera. Puno ng paghamak ang kanyang mga salita. Ang kanyang intensyon ay gawing masakit ang bawat patak ng tinta sa kanyang pananalita. Gusto niyang makita itong umiyak. Gusto niyang makita itong sumigaw.
Gusto niyang makita itong magmakaawa para maramdaman niya na may kapangyarihan pa rin siya rito. Ngunit wala. Walang luha, walang sigaw, walang pagmamakaawa. Tanging ang kanyang mga kamay na dahan-dahang humawak sa tela ng bestida. Tiningnan ni Isabela ang damit na hawak niya. Ang kanyang mga mata ay blanko. Pagkatapos, dahan-dahan itong tumingin kay Angelo. Ang mga mata nito ay kalmado. Masyadong kalmado. Isang kakaibang kalmadong nagdulot ng bahagyang pagkabagabag sa dibdib ni Angelo. Isang iglap, naramdaman niya ang isang lamig na gumapang sa kanyang likod, pero agad niya itong ibinasura. Malamang, ganoon lang talaga ito. Manhid na. Hindi na ito marunong lumaban, isang talunan. Susuotin ko, mahinang sabi ni Isabela. Ang kanyang boses sa isang bulong, halos hindi marinig, ngunit malinaw na umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kwarto. Napatingin si Angelo. May kung anong kakaiba sa mga mata nito, isang hindi pamilyar na kislap na hindi niya maintindihan. Isang kislap na parang nangangako ng isang bagay na hindi pa niya alam, ngunit mabilis itong nawala. At nanatili ang blangkong tingin. Binaliwala niya na lang ito. Wala itong magagawa. Wala itong pagpipilian. Ang aircon sa loob ng sasakyan ay malamig, ngunit ang hangin sa pagitan ni Isabela at Angelo ay mas malamig pa. Nakaupo si Isabela sa backseat, nakasuot ng abuhin at simpleng bestida na ibinigay sa kanya ni Angelo. Ni walang makeup, ni walang alahas, isang malaking kaibahan sa kanya noong siya pa ang reyna ng Reyes Prime Holdings. Ngayon, siya ay isang anino lamang, isang ghost ng kanyang dating sarili. Pero hindi na siya umiiyak. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, napalitan ng isang bakal na determinasyon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Si Angelo ay nasa passenger seat sa harap, abala sa kanyang telepono, halatang ka-text si Sofia. Minsan-minsan, nakakarinig si Isabela ng mahinang nangisi mula rito o isang bulong ng matatamis na salita. Hindi na siya nasasaktan. Manhid na ang puso niya sa ganoong uri ng pagtataksil. Ang tanging nararamdaman niya ngayon ay pananabik. Pananabik sa gabing ito, sa pagkakataong ito, na magbabago sa lahat. Nang makalabas sila sa apartment complex, tumingin si Isabela sa refleksyon ni Mang Ben sa rearview mirror. Nakita niya ang matandang driver, ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala. Ngumiti siya ng bahagya kay Mang Ben, isang ngiting nagtatago ng libu-libong emosyon. Ang nangiting iyon ay tila nagsasabing, "Okay lang ako, huwag kang mag-alala." Nagbalik ang tingin ni Mang Ben sa kalsada, ngunit sa isang sandali, nagtagal ang kanyang mga mata sa mga mata ni Isabela. May kung anong mensahe ang nais nitong iparating, isang paalala ng kanyang presensya, ng kanyang suporta, kahit sa tahimik na paraan. Napansin din ni Isabela na kakaiba ang suot ni Mang Ben ngayong gabi. Hindi ang usual niyang uniform ng driver, kundi isang mas formal na dark suit, bagamat may suot pa ring puting guwantes. May kung anong kaba ang naramdaman niya, isang kaba na hindi niya maintindihan. Bago pa man sila tuluyang makarating sa hotel, humarap si Angelo sa kanya. Inilagay sa bulsa ang telepono nito, na para bang naaalala lang na may kasama pala ito. "Isabela," mahinang sabi nito, ngunit ang tono ay puno ng banta. "Pagdating natin doon, huwag kang gagawa ng eskandalo. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Manatili ka lang sa isang sulok. Umuwi ka kaagad pagkatapos ng aking announcement. Maliwanag?" Hindi umimik si Isabela. Tumango lang siya ng bahagya. Ang kanyang katahimikan ay tila mas lalong nagpapagalit kay Angelo. "Huwag mong subukang ipahiya ako," patuloy ni Angelo. "Hindi mo magugustuhan ang mangyayari." Hindi niya tiningnan si Angelo. Ang kanyang tingin ay nakatuon sa nagliliwanag na cityscape ng BGC na papalapit. Ang bawat ilaw ay isang pangako, isang pag-asang hindi na para sa pag-ibig, kundi para sa katarungan. Nang makarating sila sa The Grand Summit Hotel,
Ang valet parking ay puno ng mga mamahaling sasakyan. Ang mga ilaw ng hotel ay nagliliwanag, sumasalamin sa mga eleganteng kasuotan ng mga bisita na nagdudumog papasok. Isang mundo ng karangyaan na minsan niyang tinanggihan at ngayon ay pinasok niya muli bilang isang hindi kilala. Bumaba si Mang Ben at pinagbuksan sila ng pinto. Nauna nang bumaba si Angelo, walang alinlangan. Hindi man lang niya hinintay si Isabela. Diretso itong naglakad papasok sa Grand Ballroom. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon, kay Sofia. Bumaba si Isabela mula sa sasakyan. Ang simpleng bestida niya ay tila naglaho sa gitna ng mga kumikinang na gowns at barong Tagalog. Ang mga mata ng mga tao ay napunta sa kanya. Ang iba ay nagtataka. Ang iba ay may bahid ng panunuya. Mula sa malayo, nakita niya si Angelo. Nakatayo ito sa tabi ni Sofia na nakasuot ng isang nakasisilaw na red gown. Ang buhok nito ay maayos na nakatali. At ang kanyang leeg ay may suot na isang pamilyar na kwintas. Ang Starlight Diamond Pendant. Ngumingiti si Sofia. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng pagtatagumpay. Ang kamay ni Angelo ay nakahawak sa baywang ni Sofia na para bang ipinagmamalaki niya ito sa buong mundo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Narinig niya ang ilang pira-pirasong salita. Si Angelo ba yan? Sino yang kasama niya? Akala ko kasal na siya. Ang asawa niya? Hindi ko man lang siya nakita. Tingnan mo yung suot. Parang maid lang. Hindi niya alintana ang mga tingin. Hindi niya pinansin ang mga bulungan. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa ballroom. Ang kanyang ulo ay nakataas. Hindi siya pumunta sa isang sulok, gaya ng gusto ni Angelo. Pumunta siya sa likurang bahagi ng ballroom, malapit sa isang pader, kung saan makikita niya ang buong eksena. Isang tahimik na manonood. Sa ngayon, naroon si Angelo sa harapan, nakikipagkamay sa mga bigating tao sa kumpanya. Si Sofia ay nakangiti sa kanyang tabi na para bang siya ang legal na asawa. Ang buong eksena ay isang malinaw na larawan ng kanilang kasinungalingan na ngayon ay inilalatag sa isang pilak na plato para sa lahat na makita. Biglang nagbago ang ilaw sa ballroom, lumakas ang tugtog at isang matandang lalaki, ang acting CEO ng Reyes Prime Holdings, ang umakyat sa entablado. Kinuha nito ang microphone. "Magandang gabi sa inyong lahat," ang sabi nito. Ang boses ay malakas at malinaw. "Salamat sa inyong pagdalo sa aming taon ng anibersaryo. Isang karangalan na makasama kayo ngayong gabi. At ngayon," patuloy ng matandang CEO, "ang taong pinakahihintay nating lahat, ang magpapakilala sa bagong direksyon ng kumpanya, Mr. Angelo Ramirez." Ang mga ilaw ay tumutok kay Angelo. Nagsimulang magpalakpakan ang mga tao at sa gitna ng palakpakan na iyon, isang nangisi ng pagtatagumpay ang gumuhit sa mga labi ni Angelo. Si Isabela, na nakatayo sa likuran, ay napanood ang lahat. Ngunit sa kanyang mga mata, walang sakit, walang lungkot, tanging isang malamig na kislap ng pananabik. Umakyat si Angelo Ramirez sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at puno ng pagmamalaki. Ang spotlight ay nakatutok sa kanya na para bang siya ang tanging tao sa buong silid. Nagsimulang palakpakan ang mga tao at ang kanyang ngiti ay lumawak na para bang nilalanghap niya ang bawat butil ng atensyon at paghanga. Mula sa kanyang kinatatayuan sa likod ng ballroom, napanood ni Isabela ang lahat. Isang tahimik na manonood sa sarili niyang trahedya. Kinuha ni Angelo ang mikropono. Ang boses niya ay malakas at puno ng kumpiyansa. Halos hindi na ang boses ng lalaking minsan niyang minahal. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula nito. Isang karangalan na makatayo rito ngayong gabi, hindi lang bilang bahagi ng Reyes Prime Holdings, kundi bilang bahagi ng isang bagong paglalakbay. Ang tagumpay na narating natin ay bunga ng ating pagkakaisa at ng aking determinasyon na abutin ng mga bituin.
1 taon niya itong pinaghandaan. 1 taon siyang nagpanggap. At ngayong gabi, ang lahat ng pagpapanggap ay magbubunga. Nagpatuloy si Angelo sa pagbibigay ng isang mahabang talumpati tungkol sa kanyang mga naging kontribusyon sa kumpanya, sa kanyang mga plano para sa hinaharap, at sa kanyang vision na magdadala sa Reyes Prime Holdings sa mas mataas na antas. Bawat salita ay puno ng pagyayabang, at sa tuwing ngumingiti ito, nakikita ni Isabela ang isang halimaw, ang halimaw na hinubog ng ambisyon at kasakiman. Pagkatapos ng kanyang inspirasyonal na talumpati, ngumisi si Angelo. Ngunit ang lahat ng tagumpay na ito ay hindi magiging kumpleto nang walang inspirasyon. Sabi nito, ang kanyang mga mata ay nagtagal kay Sofia na nakatayo malapit sa entablado. Ang babaeng nagbibigay sa akin ng lakas. Ang babaeng naging ilaw sa aking madilim na mundo. Lumingon ito kay Sofia. Iniabot ang kamay. Walang pag-aalinlangan, umakyat si Sofia sa entablado. Ang kanyang pulang bestida ay kumikinang sa ilalim ng spotlight. Ngumiti ito kay Angelo. Isang ngiting puno ng pagtatagumpay at panunuya. Hawak-hawak ng dalawa ang kamay ng isa't isa na para bang sila ang pinakamakapangyarihang magkasintahan sa mundo. Narito na ang sandali. At nais ko ring samantalahin ang pagkakataong ito, sabi ni Angelo. Dahan-dahang itinuon ang kanyang tingin sa likurang bahagi ng ballroom, diretso sa kinatatayuan ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay nanunuya. Nais ko ring pasalamatan ng isang tao na naging bahagi ng aking buhay sa nakaraang 2 taon. Ang isang tao na, sa kanyang sariling paraan, ay nakatulong sa akin na makamit ang lahat ng ito. Malamig na nakatutok ang mga mata ni Isabela kay Angelo. Ang kanyang hininga ay mababaw. Naghihintay siya. At nais ko ring pasalamatan ng aking katulong, sabi ni Angelo. Ang boses ay puno ng paglibak at itinuro ang daliri kay Isabela. Ang kanyang mga mata ay mapanukso. Si Isabela, sa pagsisilbi sa akin, sana ay masaya ka sa iyong trabaho. Clink! Ang tunog ng isang basong nabasag sa isang mesa sa likod ni Isabela. Isang mabagal na bulungan ang nagsimulang kumalat sa buong ballroom. Ang mga tao ay nagkatinginan. Ang mga palakpakan ay unti-unting namatay. Ang iba ay tumitingin kay Isabela. Ang iba ay kay Angelo. Ang kanyang mga kasinungalingan ngayon ay ibinubunyag sa harap ng lahat. Ang pagkapahiya ay isang matalim na kirot, ngunit hindi ito bago. Ngumiti si Sofia, isang ngangiting nagtatagumpay. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng tuwa sa pagkakita kay Isabela na nabibisto sa harap ng maraming tao. Ipinagpatuloy ni Angelo na para bang walang nangyari. Hinawakan niya ang kamay ni Sofia. Kinuha ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa at lumuhod sa harap nito, sa gitna ng entablado. Sofia Mercado, sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Umaaling-awngaw sa buong ballroom. Ikaw ang aking kinabukasan. Ikaw ang aking pag-ibig. Magpakasal ka sa akin. Nagsigawan ang mga tao, hindi sa tuwa, kundi sa gulat. Ang iba ay bumubulong. Ang iba ay may halong pagkaawa kay Isabela. Si Sofia ay tumili sa tuwa. Yes, yes, Angelo. Isinuot ni Angelo ang singsing sa daliri ni Sofia. Niyakap niya ito ng mahigpit. At ang buong ballroom ay napuno ng mga bulungan at sigawan. Ang mga flash ng kamera ay kumikinang. Kinukuhanan ng eksena ng pagtataksil na ito. Si Isabela. Nakatayo lang siya roon, sa likod, sa kanyang simpleng abuhin na bestida. Ang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Mga mata ng pagkaawa, paglibak, o pagtataka. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Ang kanyang puso ay nanlalamig. Ang kanyang tiyan ay kumukulo sa isang bagong uri ng galit. Hindi siya umiyak. Hindi. Sa halip, dahan-dahan,
Sa gitna ng mga bulungan at hiyawan, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng lungkot, ay ngayon ay may nagliliyab na apoy. Isang apoy ng determinasyon. Isang apoy na nangangakong maniningil. At sa halip na umalis, sa halip na tumakas sa kahihiyan, humakbang si Isabela. Isang hakbang, pagkatapos isa pa. At isa pa. Naglakad siya. Direktang papunta sa entablado. Papunta sa direksyon ni na Angelo at Sofia na abala sa kanilang selebrasyon. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit ang kanyang presensya ay nagsimulang magdulot ng isang kakaibang tensyon sa silid. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa isang bagay, ang katarungan. Ang mga mata ng lahat ay nakatingin kay Isabela habang tahimik siyang naglalakad patungo sa entablado. Ang kanyang mga hakbang ay banayad, ngunit bawat pagtapak ay tila may dalang panginginig sa lupa. Si Angelo, na nakayakap pa rin kay Sofia, ay nagsimulang mapansin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang mga bulungan ay unti-unting namatay, napalitan ng isang mapanuring titig mula sa karamihan. "Isabela, anong ginagawa mo?" Bulong ni Angelo. Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho, napalitan ng pagtataka. Hindi siya sinagot ni Isabela. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Ang kanyang mga mata ay tuwid na nakatingin sa mikropono na nasa gitna ng entablado, ang simbolo ng boses na matagal na niyang pinigilan. Nang makalapit siya sa entablado, nagulat si Sofia. "Hoy, ano bang—" Hindi na natuloy ang sasabihin ni Sofia. Isang matalim na tingin mula kay Isabela ang nagpatigil dito. Sa tingin na yon, merong isang bagay na hindi niya nakita noon, kapangyarihan. Umakyat si Isabela sa entablado, kalmado, kahit na ang kanyang abuhin na bestida ay malaking kaibahan sa kumikinang na gown ni Sofia at sa mamahaling suit ni Angelo. Kinuha niya ang mikropono mula sa stand at ang bigat nito sa kanyang kamay ay nagbigay sa kanya ng isang hindi maipaliwanag na lakas. "Sandali lang, Isabela," sigaw ni Angelo. Ang kanyang boses ay may bahid ng pagkabahala. Alam niyang may mali. Hindi ito ang Isabela na kilala niya. Hindi ka kasama sa programa. "Angelo, pabayaan mo na yan. Nakakahiya!" Bulong ni Sofia, subalit ang kanyang mga mata ay nanlalaki rin sa kaba. Inilapit ni Isabela ang mikropono sa kanyang bibig. Ang kanyang boses, bagamat mahina, ay malinaw na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Pinatatahimik ang lahat ng bulungan. "Magandang gabi sa inyong lahat," panimula niya. Ang kanyang tingin ay dahan-dahang lumibot sa bawat muka sa audience. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit ang kapangyarihan ay nagmumula sa kanyang kaibuturan. "Para sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Isabela Reyes." Isang saglit ng katahimikan. Ang mga tao ay nagkatinginan, nagtataka. "Reyes? Sino si Isabela Reyes?" Si Angelo at Sofia ay nagkatinginan din, litong-lito. Ang nangisi sa mukha ni Angelo ay tuluyan ng nawala, napalitan ng pagtataka at unti-unting takot. "At ako," patuloy ni Isabela, ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. "Ako po ang may-ari at kasalukuyang Chief Executive Officer ng Reyes Prime Holdings." Bung! Ang mga salitang iyon ay parang bomba na sumabog sa gitna ng ballroom. Ang buong silid ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga bisita ay nanlaki ang mga mata. Ang iba ay napamura. Ang iba ay nagbagsakan ang mga baso. Si Angelo at Sofia ay parang pinagbagsakan ng langit at lupa. Ang kanilang mga mukha ay namutla. Ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at takot. Ang dating pagmamalaki sa mukha ni Angelo ay napalitan ng isang desperadong takot. Si Sofia ay bumitaw sa kanyang kamay, ang kanyang panga ay nakababa, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Isabela?" Bulong ni Angelo. Ang boses ay nanginginig. Anong pinagsasabi mo?"
Ngumiti si Isabela, isang ngiting hindi nakarating sa kanyang mga mata, isang ngiting malamig at puno ng paghihiganti. Ang pinagsasabi ko, Angelo, ay ang katotohanan na matagal mo nang tinatago. Ang katotohanan na pilit mong nilulunod sa kasinungalingan. Huminga siya ng malalim at ang kanyang susunod na mga salita ay parang suntok sa mukha ni Angelo. 2 taon ko kayong pinanood. 2 taon kong isinugal ang aking pagkatao, ang aking dignidad, para lamang makita kung gaano kalalim ang iyong kasakiman at kasinungalingan. 2 taon akong naging katulong mo, Angelo. At sa loob ng 2 taon na yon, ipinakita mo sa akin kung gaano kakahayop. Ang mga tao ay nagbubulungan, ngunit hindi na tungkol sa kanya. Ito ay tungkol kay Angelo at sa mga pagtataksil nito. Angelo Ramirez, sabi ni Isabela, ang kanyang boses ay matatag, puno ng awtoridad na matagal nang natutulog. Sa harap ng lahat ng naririto at sa kapangyarihan na ibinigay sa akin bilang may-ari at CEO ng kumpanyang ito, tumingin siya diretso sa nanginginig na mga mata ni Angelo. Kaya ka, sa oras na ito, ikaw ay tanggal na sa Reyes Prime Holdings at ikaw, Sofia Mercado. Lumingon siya kay Sofia na namumutla at tila nais ng tumakas. Ikaw din, terminated. Para silang pinagbagsakan ng palakol, ang kanilang mga pangarap ay nawasak sa isang iglap. Wala kang karapatan! Sigaw ni Angelo. Ang kanyang boses ay pilit na nilalabanan ang takot. Wala kang ebidensya. Niloloko mo lang sila. Baliw ka na. Ngumisi si Isabela, isang ngiting nagpapahirap sa kaluluwa. Wala nga ba, Angelo? Wala nga ba akong ebidensya? Hayaan niyong ipakilala ko sa inyo ang aking Head of Security and Surveillance. Sa likod ng entablado, mula sa mga anino, isang pamilyar na figura ang dahan-dahang lumabas. Nakasuot ito ng isang formal at kumikinang na uniforme ng security guard na may mga ranggo sa balikat na nagpapakita ng mataas na posisyon. Ang lahat ng mata ay napunta sa kanya. Si Mang Ben. Lumabas si Mang Ben mula sa dilim. Ang kanyang presensya ay kasing bigat ng 1,000 bato na bumagsak sa mga balikat ni na Angelo at Sofia. Ang kanyang uniforme ng Head of Security and Surveillance ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng entablado. Isang malinaw na kaibahan sa kanyang dating kasuotan bilang isang simpleng driver. Ang mga mata nito ay matalas, puno ng katapatan at awtoridad. Mang Ben, bulong ni Angelo, ang kanyang boses ay tila nawalan ng lakas. Hindi siya makapaniwala. Ang matandang driver na madalas niyang tawaging kuya at minsan niyang sinisigawan ay ngayon ay nakatayo sa tabi ng kanyang asawa na para bang isa itong general na nag-uutos sa kanyang hukbo. Magandang gabi, Sir Angelo, Ma'am Sofia. Magalang na bati ni Mang Ben, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating paggalang. Sa pahintulot ng ating CEO, Ma'am Isabela Reyes, ipapakita ko po sa inyo ang ilang ebidensya. Sa isang iglap, umilaw ang malaking screen sa likod ng entablado. Isang PowerPoint presentation ang lumabas at ang unang slide ay isang koleksyon ng mga screenshot. Mga screenshot ng mga text message, mga palitan ng mensahe ni na Angelo at Sofia. Sofia, kumusta na ang katulong mo? Naglaban na ba? Ha ha ha. Angelo, oo naman. As usual, parang aso na laging nakasunod. Nakakasuka na nga minsan. Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Isang kolektibong pagsinghap ang naganap sa mga bisita. Nagbulungan ang mga tao at ang mga tingin ay napunta kina Angelo at Sofia na ngayon ay namumutla at nanginginig. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ito ay mga palitan ng mensahe sa pagitan ng Mr. Angelo Ramirez at Miss Sofia Mercado. Paliwanag ni Mang Ben, ang kanyang boses ay kalmado at profesional. Kung saan nila tinalakay ang kanilang pagnanakaw
ng oras ng kumpanya, ang kanilang hindi etikal na relasyon, at ang kanilang detalyadong plano upang pahiyain at samantalahin ang CEO ng Reyes Prime Holdings, Miss Isabella Reyes. Sunod-sunod na lumabas ang mga ebidensya, mga litrato ni Angelo at Sofia na magkasama sa mga mamahaling restaurant, sa mga bar, at sa labas ng mga hotel na sinasabi ni Angelo na overtime siya, mga resibo ng mga mamahaling regalo, kabilang ang Starlight Diamond Pendant na may petsa at oras ng pagbili. At pagkatapos, ang pinakamasaklap sa lahat, ang mga screenshot ng kanilang plano para sa gabing ito. Angelo, I'll call her to the front and thank my katulong for her service. The crowd will go wild. Sofia, ha 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 ha, you're so evil. I love it. Ang mga salitang iyon, na ngayon ay nakalantad sa malaking screen, ay sumira sa lahat ng pagpapanggap. Ang mga bulungan ay naging galit na hiyawan. Ang mga mata ng mga bisita ay puno ng pagkasuklam. Ang kahihiyan ay lumamon kina Angelo at Sofia. Hindi! Sigaw ni Angelo. Ang kanyang boses ay basag. Kasinungalingan yan. Hawak niya lang ang telepono ko. Fa-fake yan. Oh, talaga ba, Angelo? Matalim na tanong ni Isabella. Ang kanyang boses ay puno ng pangingibabaw. Ang lahat ng ito ay direktang mula sa iyong sariling telepono. Ang mga transaksyon sa bank account na ginamit mo sa pagbili ng mga regalong ito para sa kanya ay malinaw na nagpapakita ng pinagkunan ng pera. At ang iyong audio recording na ito? Kinindatan ni Isabella si Mang Ben. Pinindot ni Mang Ben ang isang button, isang malinaw na audio recording ang umalingaw sa buong ballroom. Ang boses ni na Angelo at Sofia, nagpaplano, nagtatawanan, at naglalabas ng kanilang tunay na hangarin. Para silang tinakasan ng kulay. Nagkatinginan sila at nakita ni Isabella ang kumpletong pagbagsak ng kanilang mga kaluluwa. Ang dating kayabangan ni Angelo ay napalitan ng isang desperadong takot. Si Sofia ay napatakip sa kanyang mukha, umiiyak. Kung gayon, sabi ni Isabella, ang kanyang boses ay nagpapakita ng pinal na hatol. Dahil sa inyong seryosong paglabag sa Code of Conduct ng Reyes Prime Holdings, pagtataksil sa tiwala, at pagnanakaw ng ari-arian at reputasyon, kayo ay tuluyan ng tanggal sa kumpanyang ito. Bukod pa rito, ang lahat ng fraudulent activities ninyo ay ipoproseso ng legal. Mula sa likuran, 2 grupo ng security personnel ang lumapit sa entablado. Pinangunahan sila ni Mang Ben. Maingat, ngunit matatag na inilapit ng mga security guard sina Angelo at Sofia. Bibitawan na niyo ako! Sigaw ni Angelo, sinubukan nitong manlaban. Isabella, hindi mo ito magagawa. Asawa mo ako. Angelo? Mula sa gabing ito, wala nang Angelo Ramirez sa buhay ko. Sabi ni Isabella, ang kanyang tingin ay matigas. Ang asawa kong minahal ko ay isang ilusyon, at ang mga ilusyon ay dapat nang magwakas. Si Sofia na umiiyak at napatakip sa mukha ay hinila rin ng mga security. Isabella, maawa ka. Patawarin mo kami. Ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong walang pagsisisi. Matigas na sagot ni Isabella. At ang hustisya ay hindi na kailangang maghintay. Inilabas sina Angelo at Sofia mula sa ballroom. Ang kanilang mga sigaw at pagprotesta ay unti-unting nawala habang sila ay inilalabas. Ang mga bisita ay nanatili sa kanilang mga kinatatayuan, gulat sa mga pangyayaring nasaksihan. Huminga ng malalim si Isabella. Tiningnan niya ang mga mukha ng kanyang mga empleyado. Ang mga mukha ng mga taong minsan ay pinaniwalaan niya. Alam kong marami sa inyo ang nagulat sa mga nasaksihan ninyo ngayong gabi. Panimula niya, ang kanyang boses ay malumanay na, puno na ng awtoridad at pag-asa. Ngunit hayaan ninyong sabihin ko sa inyo, ang Reyes Prime Holdings ay itinayo sa pundasyon ng integridad, tiwala, at tapat na paglilingkod. Hindi natin hahayaan na ang sinuman ay yumurak
sa mga halagang ito. Sa gabing ito, hindi lamang isang kabanata ang natapos, kundi isang bagong simula ang ating sinasaksihan. Pangako ko sa inyo, sa ilalim ng aking pamumuno, ang Reyes Prime Holdings ay mananatiling isang kumpanyang pinahahalagahan ang bawat empleyado at magpapatuloy sa paglalayag patungo sa mas mataas na tagumpay ng may dangal at respeto. Maraming salamat sa inyong tiwala. Isang malakas na palakpakan ang pumuno sa buong ballroom. Hindi na ito palakpak ng gulat, kundi ng paghanga at respeto. Ang mga tao ay lumapit kay Isabela, nagbigay ng suporta at pagbati. Ngumiti siya. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, totoo ang kanyang ngiti. Kinalaunan, nang matapos ang pagbati at ang party ay unti-unting nagwakas, umakyat si Isabela sa pinakamataas na palapag ng Reyes Prime Holdings sa kanyang sariling opisina. Lumapit siya sa malaking salaming bintana na nagbibigay ng panoramic view ng kumikinang na syudad ng Manila sa gabi. Ang mga ilaw ng BGC ay tila mga bituin na bumababa sa lupa, kumikinang na parang mga pangako. Hininga niya ang sariwang hangin at naramdaman niya ang isang bigat na dahan-dahang nawawala sa kanyang mga balikat. Ang pagsubok, ang sakit, ang pagtataksil, lahat ng yon ay nagdala sa kanya rito. Ito ang kanyang muling pagsilang, ang kanyang pagbangon. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa salamin, isang babaeng malakas, buo at malaya. Hindi na ang pulubi na nilait ni Angelo, hindi na ang katulong na sinubukan nitong pahiyain. Siya ay si Isabela Reyes at sa wakas, natagpuan na niya ang kanyang sarili. Nagsimulang gumuhit ang isang ngiti sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pag-asa at bagong simula. Bumulong siya sa hangin na para bang kinakausap ang kanyang yumaong ama. Tapos na, Itay. Nahanap ko na ang halaga ko. Sa pagtatapos ng kwento ni Isabela, malinaw na ang kasinungalingan ay maaaring magtagal, ngunit hindi kailanman nagwawagi. Ang pagbagsak ni Angelo ay hindi lamang parusa sa pagtataksil at kasakiman, kundi isang patunay na ang bawat masamang gawa ay may kaakibat na kapalit. Samantala, ang pagbabalik ni Isabela bilang tunay na leader at reyna ng sarili niyang buhay ay sumasalamin sa lakas ng isang babaeng piniling ipaglaban ang dignidad at katarungan. Hindi ito simpleng kwento ng paghihiganti, kundi paalala na ang tunay na tagumpay ay ang muling pagtayo. May dangal, may paninindigan, at may malinaw na konsensya. Kapag ang isang babae ay tumigil sa pagliit ng sarili para sa iba, walang sino man ang maaaring umapak muli sa kanya. Kayo, mga kaibigan, ano ang masasabi ninyo? Tama ba ang ginawa ni Isabela? Kung kayo ang nasa kanyang kalagayan, pipiliin ba ninyo ang katahimikan o ang paglaban para sa katotohanan? At sa ngayon, kumusta ang puso ninyo? May pinagdadaanan ba kayong pagtataksil o pagsubok? Nandito kami, handang makinig at samahan kayo sa bawat kwento.